Dugo ng buwan sa gabi ng pista ng mga multo. Alam din ng Diyos ang tamang atmosfera. Lanan. May sumabog na gas sa 101 noong nakaraang buwan. Namatay ang isang matandang babae at ang kanyang apo. Sa gabi ng pista ng mga multo na ito. Sino ang may ganang magpunta sa bahay na ito? Nakakita ako ng multo. Ay naku, sana'y pagpalain ng mga Diyos. Hindi ko nakita. Wala akong nakita. Ano bang nangyayari? Paano magkakaroon ng multo sa mundo? Sino yan? Ang lakas ng boses. Si Kuya Lee mula sa 201. Gabi-gabi kang nagpapasakit ng ulo, ano? Tingnan ko kung sino itong walang malasakit. Ikaw. Anong klaseng nilalang ka ba? Tulong, tulong. Hindi naman patay si Kuya Lee, di ba? Narinig ko yung batang galing sa 101. Pinakamadalas magpasabog at kumatok para magbiro. Kahit maging multo, hindi pa rin magbabago ang ugali mo. Sino ka? Ako ang ina ng 202. Ibig bang sabihin, isa-isa silang papatayin ng matandang babae at ng kanyang apo? Bumabala ako, kung hindi ka alis, tatawag na ako ng pulis. Bakit? Bakit hindi makontak ang telepono? Pakiusap, may mga bata pa sa bahay namin. Babayaran kita. Patay na rin ba sila? Mahalagang abiso. Ang buong mundo ay nahuhulog sa kakaibang mga pangyayari. Kakaibang mga kakayahan na napakarami. Ngunit may mga tiyak na batas. Ang pagtuklas ng mga batas ay makakapagpataas ng posibilidad ng kaligtasan. Pakiusap sa lahat ng mamamayan, huwag lumabas. Gawin ang lahat para makaligtas. Pandaigdig. Ibig sabihin, sa labas, puno ng kakaiba. Aakyat na siya. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Bukas, tandaan mong lagyan ng tinta ang printer ng kumpanya. Hindi ba't ito ang paalala na ipinadala ko sa sarili ko noong nakaraang buwan? Para hindi ko makalimutan. Bakit ako nakatanggap ulit ng mensahe ngayon? Hindi ba? Paano ako nakapag-reply sa sarili kong mensahe? Talaga, kaya kong makipag-ugnayan sa sarili ko 1 buwan na ang nakalipas. Kung darating siya, paano ako makakatakas? Ako. Mayroon akong. Makinig ka, kahit anong isipin mo. Ako ang ikaw 1 buwan mula ngayon. Ngayon, nakararanas ako ng nakamamatay na sitwasyon. Kailangan mong agad na lumipat. Kung umalis lang ako 1 buwan na ang nakalipas, sana hindi na ito mangyayari. Hindi, mali. Ngayon, sa labas, puro kakaiba. Kung umalis ako dito at makatagpo ng mas malakas, magiging problema. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi karaniwang kumakatok ang tao sa sariling bahay. Paglabas ng matanda, diretso siya sa 2nd palapag. Kung lilipat ako sa 101 na bahay na malas, siguro makakaiwas ako sa sakuna. Anong klaseng bagay ito? Ako 1 buwan mula ngayon. Ngayon, ang mga scam ay sobrang abstract na. Akala ko ba bobo ako? Si Zuyang lumaki sa orphanage. 3 taong nagtapos. Nagtatrabaho sa isang sirang kumpanya bilang designer. Buwan ng sahod ay 2,800. Noong 8 taong gulang, gusto mo si Xiaofang nakatabi sa upuan. Noong 12 taong gulang, gusto mo ang bagong guro sa musika. Noong 13 taong gulang, unang date. Gusto mo bang sabihin kung ano ang nangyari pagkatapos? Talagang ako na nakakita ng demonyo. Tama, para talaga itong kababalaghan. Si Kuya Lee ang kusang nagbukas ng pinto. Hindi nagbukas si Mama. Pero nabuksan din pagkatapos ng 3 beses na pagtuktok. Kung may pattern talaga ang kakaibang gawain. Siguro may natitira pang huling pagkakataon ko na tumuktok. Wala nang paligoy-ligoy. Bilisan mo, kunin mo ang unit 101 at pumasok na. Kung hindi, mamamatay ka na sa 1 buwan. Hindi ba't nakatira ka sa masamang bahay? Pwede naman. Pero kakabili ko lang ng bagong cellphone. Wala akong pera para magrenta ng bahay. Nakalimutan ko na ang bagay na to. Walang pera, hindi makaalis. Kailangan ko bang mamatay ng ganito? Noong gabi ng Hunyo 15, pumunta ako para bumili ng loto. Nakita kong may nanalo ng 10,000. Pumunta sa tindahan ng loto sa pintuan ng komunidad. Humingi ng scratch card na may puwang. May premyo na 10,000. Kapag nakuha mo na ang pera, agad kang magrenta ng bahay at lumipat, ha? Naiintindihan, pupunta na ako.
Ikatlong beses na ito. Hindi na ako makagalaw. Nakakatakot ang kakaibang kakayahang ito. Noon, pagkatapos ng putok ng paputok, may tunog ng likido na sumasabog. Nasira na ba ang mga ulo ng kuya mo at ni Mama Bao? Bumalik ka na, bilis. Parang magiging bulok na pakwan ang ulo mo. Bilisan mo, bilisan mo. Mapapaso na ang ulo mo na parang pakwan. Nagawa na ba? Nagawa na. Tama ang hula ko. Totoo, nanalo ako. 100,000. Huwag kang magmadali. Maghahanap ako ng tao para maglipat ng bahay ngayong gabi. Lumipat na ako sa 101. Buhay ka pa ba? Buhay pa. Salamat sa'yo. Ako yon. Bakit mo ako dapat pasalamatan? Ikaw lang ang nagligtas sa sarili mo. Sumpa. Diretsong kumatok sa pintuan ko. Paano nito nalaman na walang tao sa 301? Mukhang matapos akong lumipat sa 101. Walang bagong tumira sa 301. Kaya ang kumakatok na multo ay diretsong nilaktawan ang 301. At pumunta sa 302. Lumayas ka, huwag mo akong hanapin. Hindi pa ako kailanman gumawa ng masama. Dapat ay may magandang kapalit ako. Ikaw ang matandang babae sa 101. Hindi ka tao. Ay, isa na namang namatay. Mukhang. Sa pagtuktok ng pinto, parang gusto nilang maghiganti ngayong gabi, buong building ang papaslangin. May kakaibang nangyayari rin sa ibang gusali. Ganito lang kalaki ang buong barangay na ito. Gaano pa kaya karami sa labas? Ito na talaga ang katapusan ng mundo. Bakit walang nakatira sa 301? May tao naman sa 401. Bakit hindi yun ang pinili? Ito ang 402. Nga. Ang nakatira sa 401 ay si Rosie. Kagabi nakita ko pa siya. Bakit hindi siya pinansin ng kalabog sa pinto? Mayroon ba siyang espesyal? Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pakiusap, patawarin mo ako. Tulungan mo ako, huwag kang lumapit. Ginoong Luo, ayos ka lang ba? Zuyang, buhay ka pa pala. Hindi makita ang malayo mula sa bahay. At hindi alam kung ano ang nangyayari sa ibang lugar. Yan he. Luo, ayos ka lang ba? Mataas ang bahay mo. Pakicheck kung may tao sa labas. Walang anumang ingay. Karaniwan, ang mga bahay na yon ay may stock ng pagkain para sa ilang araw. Mukhang walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na lumabas. Ngunit hindi rin maganda ang manatili sa bahay. Hoy, ang nakaraan ko. Mula ngayon, dapat kang mag-imbak ng pagkain at tubig sa refrigerator para sa isang araw. Bumili ka pa ng teleskopyo. Nahaharap ka sa mga zombie. Baka mag-imbak ka ng mga baterya, pang-ukit o kung ano paman. Ha? Mas nakakatakot pa sa mga zombie. Walang kwenta ang mag-imbak ng kahit ano. Sundin mo muna yung sinasabi ko. Kung may kailangan ka pa, sasabihin ko sa'yo. Sa ngayon, huwag ka nang mag-alala na magutom. Unawain muna ang sitwasyon sa labas bago tayo mag-usap. Aso. Si Rosie ay may malaking itim na aso. Narinig ko na ang itim na aso ay nagtataboy ng masama. Kaya ba ito ang dahilan kung bakit may kumatok kagabi? May pagkain sa bahay ng mga residente, kaya pwede munang hindi lumabas. Walang anuman sa security booth. Siguradong gutom na siya matapos magdamag. Matalino. Sa ganitong sitwasyon, mas marami pang supply ang supermarket kaysa sa bahay. Ano naman itong nakakatakot na bagay na ito? Tulong! Buksan mo na ang pinto. Zubapi, araw-araw kitang binibili ng sigarilyo dito. Buksan mo na ang pinto, pasukin na kita. Ha! Mukhang sa ilalim ng katapusan ng mundo. Nanghihingi ng awa sa iba. Hindi na talaga makaligtas. Ginoong Rosa, bakit ang lakas ng boses mo kanina? Nakita mo ba? May mga halimaw ba sa labas? Hindi ko alam. Natutulog ako. Baka gusto mong lumabas at tingnan.
Hunyo 15. Nagsinungaling siya, Hunyo 15. Gusto niyang lokohin akong lumabas at mamatay, Hunyo 15. Kahit na hindi ako nagkukulang sa pagkain. Pero dahil gustong saktan ako ng babaeng si Rosie, kukunin ko na lang ang lahat ng pagkain sa buong gusali. Tingnan natin kung gaano katagal ka makakapagtiis. Sa oras ng panganib, naiintindihan ang pagiging makasarili ng tao. Pero ano ang makukuha niya sa pagdaya sa akin para mamatay? Hindi ko akalain na ang isang napakamaarte at magandang babae sa araw-araw. Ang sama ng loob mo talaga. Noon ako, mas maganda kung makabili ka ng mga pang-espiritu. Kung totoong makakatulong ang itim na aso sa pagpigil ng masama, dapat ay gumagana rin ang mga sinasabing pang-espiritu. Kahit anong gawin, hindi pwedeng maghintay lang. Kailangan may gawin tayo, subukan natin. Walang problema. Pero ang ganitong bagay ay karaniwang hindi mura. Ang natitirang ilang libong piso sa akin ay maaaring hindi sapat. May isang kliyente sa kumpanya na tinatawag na Zuyang. Isang misteryosong ikalawang henerasyon. Mahilig maglaro ng mga laro. Kailangan mong aktibong makipag-ugnayan sa kanya para maglaro. Subukan mong makuha ang kontrata. Magbibigay ang kumpanya sa iyo ng 30,000 bonus. Simula pa noong araw iniisip ko na, saan napunta ang pinto na tinutukso? Aba, itong bahay na ito ay ang kanyang refresh point pala. Yongbyong Templo. Ito ang aking biniling kasangkapan sa paglilinis. Talagang natatakot ito sa insenso. Ang galing. May isa na namang paraan para makaligtas. Zuyang, nakuha mo na ba ang lahat ng pagkain sa palapag na ito? Lumabas ka dito. Ang bilis mo namang magutom, hindi mo na kaya. Zuyang, lahat ba ng pagkain sa palapag na ito ay kinuha mo na? Lumabas ka dito. Anong ebidensya mo na ako ang kumuha? Huwag kang magpanggap, matagal na akong nakabantay sa ibaba. Walang pumasok dito sa loob ng 2 araw. Tayo lang ang mga buhay na tao dito. Kung hindi ikaw, sino pa ang kumuha? Talaga, dahil matagal ka nang nakabantay sa ibaba. Noong kahapon tinanong kita, kung may mga halimaw sa labas, bakit mo pa rin ako pinapunta lumabas? Bakit, lumabas na ako? Hindi na ako magtatagal. Walang kwentang usapan. Dapat hatiin mo ang pagkain dito sa bahay. Hatiin mo sa akin ang kalahati. Tingnan mo ang aking bibig. Ano ka ba? Ikaw. Kapatid na Zuyang, pakiusap. Bigyan mo na ako ng makakain. Dahil magkapit-bahay tayo. Basta't bigyan mo ako ng pagkain. Handa akong gawin ang kahit anong bagay para sa'yo. Talaga, handa kang gawin ang lahat. Handa. Tingnan mo, may karne pa ako dito. Kapag binuksan mo ang pinto, pakakawalan ko ang tigre para kagatin ka. Kukunin ang lahat ng pagkain. Basta't humiling ka, kuya. Kaya kong gawin ang lahat. Okay. Yelen, naaalala ko, ang pangalan mo ay Tiger. Gutom ka ba? Kakainin kita ng karne. Hey Tiger, huwag kang tumakbo, bumalik ka dito. Sumpa, Zuyang. Ginagawa mong eksperimento si Tiger. Makakatanggap ka ng kabayaran. Kahapon gusto mo akong patayin. Kung may kaparusahan, ikaw ang mauuna. Anong aso ito? Gusto mo bang mamatay? Kaawa-awang aso. Dapat katulad ng gwardiya kahapon. Kainin ang halimaw na nakapulang damit. Strange, bakit hindi lumabas ang halimaw? Magaling, Tiger. Magandang trabaho. Lene, mababa at walang hiya na lalaki. Umalis na ang halimaw. Manatili ka na lang dito at mamatay sa pagkain. Pupunta ako sa supermarket at kakainin ang gusto ko. Bumagsak na tao. Bakit walang nangyari sa aso? Tulong, Tama nga ako ulit. Kumatok sa pinto, lumaktaw sa bahay ni Rosie. Yung nakapulang nilalang, hindi lumabas kanina. Lahat ito dahil sa itim na aso. Anong nangyayari? Yung halimaw, nandyan lang. Bakit hindi ka lumabas kanina? Naalala ko na.
Sabi nila, ang itim na aso ay nakakapagpalayo ng masama. Siguradong natatakot ang kakaibang nilalang sa itim na aso. Kung alam ko lang, bumili na sana ako ng aso. Ay! Lanan! Mabait na anak. Talagang ikaw ang pinakamabuting anak ni Mama. Tara! Protektahan mo si Mama. Dadalhin ka ni Mama para kumuha ng pagkain. Ay! Talagang walang anuman. Talagang epektibo ang itim na aso. Walang tatalo. Nandyan ang itim na aso. Hindi ba't makakalakad ng walang takot ang babaeng iyon sa kakaibang mundo? Boss. Buksan mo na ang pinto. Huwag kang mag-alala. Natatakot ang mga kakaibang bagay sa aso ko. Hindi sila makalapit. Papasukin mo na ako. Lahat ng lalaki ay mga makasariling tarantado. Luo, maaari kitang tulungan. Ako ang teknisyan ng maintenance ng komunidad. Ang pangalan ko ay Zhao Dezu. Ako ang nag-install ng roller door ng supermarket na ito. Maaari kong buksan ito. Basta bigyan mo lang ako ng kaunting pagkain. CJ, hintayin mo. Pupunta ako para kunin ka. Salamat sa'yo, Yan. Luo, talagang napakabait mo. Huwag kang mag-alala. Pag nabuksan ang pintuan na ito, kukunin ko lang ang sapat para sa aming 5 tao. Hindi ako kukuha ng sobra. Ayos lang. Sumama ka sa akin. Anong nangyari, teacher? Baka hindi niya ako gusto. Mahal, mabait ka. Tumutulong ang tito sa mommy mo. Huwag kang kumagat. Tara na. Malaki ang asong ito. Kung mag-aaway, baka ako ang malugi. Hindi, kailangan kong magtiis. Hintayin kong makahanap ng magandang pagkakataon bago ko ito agawin. Walang anuman, talagang walang anuman sila. Magandang babae. Dalhin mo na ako. Ganda, isama mo na ako. Matutulungan kitang magbuhat ng mga gamit. Ganda. Tingnan mo ako. May black belt ako sa taekwondo, pwedeng kitang maging bodyguard. Paghawakan ang mga pasaway. Ganda, isama mo na ako. Magandang babae. At ako rin, magandang babae. Zhao Shifu, sandali lang. Kailangan ko pang kumuha ng 2 tao. Dapat lang. Kung may 2 pang tao, mahihirapan na silang agawin ang aso. Ruo, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, sino ang magtatangkang hindi sumunod sa'yo? Ako si Liziong, hindi ako unang tumanggi. Kapatid na si Loxi, ako rin ay laging sasamahan ka. Tutulungan kita. Si Lin Yixuan, ang idol kong host na matagal ko nang tinitingnan. Noong dati, kahit tumingin siya, hindi niya ako mapapansin. Hindi ko inaasahan, biglang may kakaibang nangyari. Dahil sa isang aso, tinawag niya akong ate. Teacher. Talagang hindi ka pinabayaan ng mama mo. Sino ang nagpasok sa inyo dito? Lumabas kayo. Bakit hindi mo binuksan ang pinto para kay Beauty Slow kanina? Ako. Hindi ko narinig. Bumubula. Kahapon, ang sigaw ng gwardiya ay napakalakas. Patay ka na ba? At kanina, narinig ko na ang mga yapak mo. Ano kung narinig mo? Akin ang supermarket. Kung gusto kong buksan, bubuksan ko. Kung gusto kong isara, isasara ko. May karapatan ba kayong makialam? Naglalakas loob kang makipag-usap kay Beauty Lo ng ganyan. Maniwala ka, sisirain ko ang mga mata mo. Ayaw na. Hindi na ako makakatagal. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Dahil pumasok na ako. Simula ngayon, lahat ng hiwa sa supermarket ay akin na. Kayo, sino man ang gusto nyo, pwede nyong kunin. Huwag kayong magsasawa, hindi kayo magiging maganda ang kalabasan. Hello, Zubapi. Wala ka bang utak o bulag ka? Hindi mo pa rin maintindihan ang sitwasyon hanggang ngayon. Nasira na ang kandado nitong pinto. Pag alis namin mamaya, hula mo, yung babaeng gagamba na nakasuot ng pulang damit sa damuhan. Pupunta kaya siya sa'yo? Zhao Dezu. Kuya Zhao, pakiayos naman ang pinto ko. Hehe, bakit ko pa ayusin?
Para hindi mo na kami maiiwan sa labas sa susunod. Lene, bahala ka. Miss Lo, nagkamali ako. Hindi na ako mangahas muli. Bakit hindi ka na lang dito tumira? Para hindi na kailangang maglipat-lipat ng mga bagay. Tama, dito tumira para hindi na kailangang umakyat sa itaas. Malapit pa sa pintuan ng komunidad. Sa hinaharap kahit tumakas o manatili. Mas madali na dito. Tama, maluwang dito at nandito na ang lahat. Walang problema kahit tumira dito ng kalahating taon. Hindi na tayo lilipat. Dito na tayo titira. Ah, Miss Lu. May 4 pa akong kasama sa bahay. Pwede ba kitang pakiusapan na sunduin sila at dalhin dito? Madadagdagan pa ng 4 na bibig. Mas doble ang magiging konsumo ng pagkain. Bakit hindi ko na lang siya ibalik at huwag nang alalahanin? Mabawasan pa ang tao. Mabawasan pa talaga. Saka, marunong lang naman siyang magbukas ng kandado. Wala namang malaking silbi. Miss Lo, kaya kong ayusin ang kahit ano, kaya kong buksan ang kahit anong kandado. Sa susunod, kahit saan mo gustong pumunta, makatutulong ako sa'yo. Kahit anong kandado ay mabubuksan. Hatid ko sa'yo ang kalahati. Panoorin mo ang aking labi. Anong klaseng tao ka ba? Yine, huwag mong sabihin. May isang lugar talaga akong gustong puntahan. Anong lugar iyon? Ang malupit na bahay sa Building 7. Sasabihin ko sa inyo. Yung si Zuyang ay isang gago. Inagaw niya lahat ng pagkain sa buong gusali. Kakainin ito ng mahigit 10 araw. Zhao Dizu, basta buksan mo lang ang pinto. Yung mga pagkain ay sayo na. Ayaw ko ng kahit anong bayad. Salamat, Miss Lo. Sobrang labis na itong si Zuyang. Tama, nagtatago ng napakaraming pagkain pero hindi nagbabahagi. Ang mga ganitong makasariling lalaki, dapat talagang matikman ang matinding parusa. Si Ate Rosie pa rin ang pinakamabuti. Malawak ang puso, mabait at mapagmahal. Lene, hindi mo ito inaasahan, Zuyang. Ngayon, ako na ang reyna. Magtatanong ka sa akin. Talagang puputulin ko ang dila mo. Noong nakaraan, sinikap kong mag-alaga ng itim na aso. Yung purong itim na klase. Mas mabangis, mas mabuti. Zuyang, lumabas ka na. Bata kang kuneho. Kung may isip ka, lumabas ka na at humingi ng tawad kay Beauty Luo. At ibigay ang lahat ng pagkain. Kung hindi, kapag bumukas ang pinto, may masama kang kahinatnan. Si Lokian ay may mga bagong kasama na handang gumanti. Naalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin noon? Subukan mong ulitin yan. Alin? Oh, naalala ko na. Ano ka ba? Si Zhao Dezus nagbubukas ng kandado. Bastos ka, naglakas loob ka pang magmalaki. Mamaya, sabay tayong sumugod. Saktan muna siya bago natin dalhin ang mga bagay. Tama ka. Ang pinakaayaw ko sa buhay ay ang mga ganitong nang-aabuso sa mga babae. Mga basura na nagpapasama sa pangalan ng mga lalaki. Zuyang, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumabas ka agad at magbigay galang sa akin. Ibigay ang lahat ng pagkain. Gagawin kitang aso ko. May multo sa bahay na ito. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. May multo sa bahay niya. Ito ay isang bahay ng mga massacre. May namatay na matanda at bata dito. Kaya, mas mabuti pang umalis na tayo. Bobo. Kaya niyang tumira dito sa Zuyang. Ano bang kinatatakutan ng mga matatandang lalaki? Tama, kung talagang may multo, patay na si Zuyang noon pa. Paano siya mabubuhay pa at nananakot kay Miss Lo? Nang aasar lang siya. Zhao Dezus, huwag kang magpakatanga. Buksan mo na ang kandado. Stang ina. Nandyan ang batang hayop, humaharang sa pinto. Sabay-sabay tayong sumugod at buksan ito. Huling babala na ito sa inyo. Magsialis na kayo, may oras pa. Buksan nyo na ang pinto. Kung hindi, tiyak na mapapahamak kayo. Sariling pagkakamali nyo yan. Hindi na makakaya. Saan ka pupunta, batang kuneho? Multo. Ah, multo.
Hari sa hari. Mag-aaway ba sila? Mas malakas ang kumakatok kaysa sa gumagapang na nakabihis ng pula. Tama nga. Kanina, parang hindi natatakot si Guy sa tigre ni Rosie sa pagkatok. Baka nag-level up siya. Ang kakaibang pag-level up ay malamang na may kinalaman sa bilang ng mga napatay. Kaya natatakot ang pulang damit na gumagapang kay Knock Knock. Hindi na natatakot ang Knock Knock sa itim na aso. Habang parami ng parami ang kanyang pinapatay, mauubos din ang kanyang kapangyarihan sa insenso. Hindi ako pwedeng umupo at maghintay. Kailangan nating maghanap ng paraan para makaligtas. You! Mabagal ka, si Emoji. Ito ang mga bagong alaala. Ikaw ang aso na binili ko. Si Emoji. Si Emoji. Tama na. Naalala ko bumili ako ng 2 aso. Ibinigay ko kay Zouyang ang isa. Okay ka lang ba? Nabubuhay ka pa. Salamat kay Xiao Moji. Hindi ko inakalang makakatulong ang itim na aso sa pag-iwas sa masamang espiritu. Salamat sa aso na binigay mo. Dahil sa'yo, ang tatay, nanay at ako ay ligtas na nakarating sa ligtas na lugar. Ano, may safe zone pala. Nasaan ang safe zone? Nasa isang malaking barko sa ilog sa timog ng lungsod. Kumusta ang sitwasyon mo dyan, bro? Hindi maganda. Sa nakaraang 2 araw, nakahanap naman ako ng pagkain dahil kay Xiao Moji. Pero napansin ko, yung mga malakas at kakaibang nilalang, hindi natatakot sa aso. Sabihin ko sa iyo ang isang impormasyon, huwag mo itong ipagsabi sa iba. Kung makararating ka sa iyong temple sa loob ng 24 na oras, makakasabay ka sa huling grupo ng mga lumikas. Sa ilalim ng proteksyon ng mga espesyal na tao, makararating ka sa ligtas na lugar. Kaya ba nitong labanan ang mga kakaibang tao? Alam ko. Salamat, kapatid. Yi! Sa wakas, nakita ko ang pag-asa na buhay. Ang iyong temple ay nasa ilang kilometro ang layo. Kailangan kong makakuha ng sasakyan. Ay. Tingnan mo, may isa na namang lumabas. Isa rin siyang mayaman sa aso. Ay naku, anong mayaman sa aso? Iyan ang aking ama ng aso. Kai, tingnan mo ako. Maaari kitang tulungan. Guwapo, tingnan mo ako. Mabait at masunurin, hindi nakadikit. Hindi nakakapagtaka na nakaligtas siya. May aso rin pala. Ate, okay lang siya. Kaya makakabalik na ba tayo sa supermarket? Huwag magmadali. Unang tignan natin kung ano ang gagawin niya. Kung mag-hire din siya ng tao. Maghati tayo sa supermarket. Kung hindi siya mag-hire, genen. Antayin na lang natin siyang bumalik at agawin ang aso niya. Tama, 2 itim na aso ang hawak natin. Sapat na para maghari tayo sa barangay. Lene, dapat iniinag-isip sila kung paano agawin ang aso ko. Lene, mga hangal na walang pananaw. Sa ilalim ng katapusan ng mundo, anong silbi ng maging hari sa isang maliit na komunidad? Maghintay na lang sa kamatayan. Makinig. Gusto ko ng kotse na puno ang tangke. Ibigay mo sa akin ang susi. Bibigyan ko siya ng 2 kahon ng instant noodles. Ako, kuya, guwapo. Meron akong Wiruri convertible. Pati ako, pwede ko rin ibigay sa'yo. Ano bang silbi ng Genry? Ang laki ng AC ko. Astig na, pwede pang off-road. May wuling van ako. Mas madaling masira ang mas komplikadong makina. Mas maganda pa rin ang simple at lumang mekanismo. Wuling van na lang. Ihagis mo na lang ang susi. Maghanda ka rin ng lubid. Maliit na tinta. Tara, Dad, dadalhin kita sa pakikipagsapalaran. Bakit siya naglakas loob na lumabas? Tanga. Akala mo ba dahil may aso ka, pwede ka nang gumawa ng kahit anong gusto?
Kung mamatay siya sa labas, karapat-dapat lang yon. Tara, bumalik tayo sa supermarket. Tingnan mo, maliit na marka. Nandito na tayo. Safe na tayo. May kakaibang nangyayari. Nasaan? Maliit na marka. Hindi. Putang ina, hindi ka ba kakaiba? May lakas kang lumabas at pumatay sa akin. Dumating na. Ang hindi nakikita, walang anyo na kakaiba. Kaya nitong lampasan ng insenso. Ay. Anong gagawin? Tama nga. May mga espesyal na tao sa iyong temple. Tulong, tulong, tulong. Putang ina. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maghintay na lang mamatay. Makinig kayo. Ako noon. Huwag kang pumunta sa iyong temple sa ikatlong araw pagkatapos ng kakaibang pagdating. Huwag kang pumunta sa iyong temple. Ano ito? Tama. Nagpadala ako ng mensahe sa sarili ko isang buwan bago ako mamatay. Ngayon ay bumalik na ako bago pa magsimula ang lahat. Kaya kong magsimulang muli ng paulit-ulit at hindi kailanman mamamatay. Ano ang halaga ng isang maliit na katapusan ng mundo? Ngunit, hindi ko rin maaring manatili sa labas ng iyong temple ng walang hanggan. Bago ko mahanap ang paraan upang labanan ang hindi nakikitang baluktot na kababalaghan, mas mabuti pang pumunta sa Timog Ilog. Hanapin ang malaking barko. Ang Timog Ilog ay talagang umapaw. Kahit ang pampang ay hindi maabot. Paano pa kaya hanapin ang malaking barko? May tao dito. Manatili ka. Amang pangit. Huwag mo akong hawakan. May kakaibang bagay sa kanya. Kaya niyang pumatay ng ganitong dami ng tao ng sabay. Isa rin itong mas makapangyarihang kakaibang nilalang kaysa sa kakaibang pinto. Nahanap na ang testosterone. Ihagis mo na dito. Gagawin mo ba? Putang ina. Sa wakas, nakontrol ko na itong demonyong bagay. Ginoo, nakita ko ang ilang dose ng mga syringe ng testosterone. Nasa kahon na ito lahat. Magaling. Tara na. Pumatay ng napakaraming tao sa sarili nilang grupo. Hindi man lang tumingin at umalis. Tagapangalaga ng mga ilusyon. Ano ang tagapangalaga ng mga ilusyon? Akala ko ay nakatagpo ng kapwa ko. Hindi ko akalain na isa lang siyang karaniwang tao na umaasa sa itim na aso, na nagdadala sa kanyang kapahamakan. Tara na. Sandali lang, kuya. Lalabas ba kayo ng bayan? Lumayo ka. Kung susunod ka, papatayin kita. Ito ang tinutukoy ni Zuyang na mga espesyal na tao. Mga manlilin lang. Kahit na may kakayahan. Tinuturing ang mga ordinaryong tao na parang mga insekto. Talagang nakakasuklam. Ang tinatawag na testosterone ay isang male hormone. Katatapos lang niyang mag-inject sa sarili niya. Siyempre para supilin ang pambabaeng katangian sa kanyang katawan. Meron na. May ibinibigay akong misyon sa iyo mula sa nakaraan. Bago ang araw ng mga patay. Bilhin mo lahat ng testosterone sa ospital. Lene. 037, di ba? Ikaw ang nagmamanipula, di ba? Tignan natin kung hihingi ka sa akin ng tulong. Tumigil. Paano? Kagabi, swerte kayo at nakaligtas. Ngayon, gusto niyo na namang magpasabog. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Ibigay niyo ang aso. Hindi ba meron kayong isa? Lene, ang tanga mo. Sino ba ang magtatampo sa dami ng paraan para mabuhay? Zuyang. Ngayon, wala ka pang karapatang maging alila ko. Ibaba mo ang tali ng aso. Umuwi ka na. Tandaan mo, si Zuyang may utang na loob kailanman ay magbabayad. Sige, maglaro ka muna kasama nila. Darating si Papa agad. Agad. Buhay ka muna at makatawid sa Greenbelt bago natin pag-usapan. Lene, Roxy, ikaw ang naghanap ng kapahamakan na ito. Bakit yung nakapulang damit ay gumagapang ng kakaiba? Hindi pa lumalabas. Baka amoy aso lang yan sa katawan niya. Bahala na.
Anyway, nandoon ang aso at pagkain sa amin. Mamamatay din siya balang araw. Magaling ang nagawa ko noon. Basta't hindi pa natatanggal si 037 sa babae na kakaiba. Siguradong mahahanap nila ako gamit ang address ng ospital. Si Zuyang. Sino si Zuyang? Narito na. Si Zuyang. Sino si Zuyang? Parang mga profesional na bodyguard ang mga taong iyon. Baka kilala ni Zuyang ang isang malaking tao. Buwisit. Kung totoong kilala niya ang mga taong makapangyarihan, bakit siya nakatira sa ganitong kalat na maliit na lugar? Tama. Baka nakipag-away siya sa isang tao nang lumabas siya. Sige na. Bata ka pa. Bakit ka nag-ipon ng sobrang testosterone? Ako. Nawalan ako ng gana. Bata. Swerte mo nga. Ibigay mo ang testosterone. Dadaling kita sa mas ligtas. Sinasabi mo bang sa iyong tempo? Paano mo nalaman? Isang kaibigan kong second generation ang nagsabi sa akin. Nasa malaking bangka siya sa timog ng lungsod ngayon. Sinabi pa niyang pinoprotektahan sila ng mga engkanto. Kuya, ano ang mga engkanto? Walang saysay kung sabihin ko sa'yo. Tanging ang kakaiba ang makakalaban sa kakaiba. Samantalahin natin habang bagong gising ang kakaiba. At mahina pa ito. Hayaan itong makipag-ugnay sa katawan. Para magamit ang kapangyarihan nito. Hindi ba't delikado iyon? Tama, mas marami ang paggamit ng kakaibang kapangyarihan. Mas mabilis itong umuunlad. Hindi ito maaalis. Maaaring supilin lamang. At balang araw, darating ang panahon. Hindi niya mapigilan. Kaya ang guhit ay isang doble na taba. Ganoon pala yun. Kaya naman sobrang sakit nang mawala ng kontrol si 037 sa ospital. Ang male hormone ang paraan para mapigilan ang kakaibang nasa loob niya. Sige na. Tapos na ang mga walang kwentang sinasabi. Ibigay mo na ang testosterone. May isa pa akong hiling. Bata, bibigyan kita ng babala, huwag kang maging walang hiya. Wala. May tiyak na epekto ang itim na aso sa mga kakaibang bagay. Dapat alam mo yan, kuya. At ang aso ko ay kinuha ng 3 taong iyon. CJ, tutulungan kitang agawin ang aso. Maliit naman sa. Maliit naman sa. Mabait na aso, mabait na aso. Sabi ko, darating ako agad para kunin ka. Zuzuyang Je. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Ibigay niyo si Huzi dahil sa hindi pagkakaunawaan. Zuyang. Gusto mo ba kaming mamatay? Uunahan kitang labanan. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Hindi lang sariling buhok ni 037 ang kayang pumatay. Pati buhok ng iba, kayang ipapatay sa sarili niya. Ulitin ko pa. Ibigay mo si Huzi. Zuyang, ibibigay ko sa iyo si Huzi. Pakiusap, isama mo ako. Handa akong gawin ang lahat. Kahit na maging aso, okay lang. Anong halaga mo kung magiging aso ka? Binalaan na kita ng higit sa isang beses. Ikaw ang nagpasya na pumatay sa sarili mo. Huwag Kapatid na Zuyang, nagkamali ako. Ang ingay. Huwag akong patayin. Huwag akong patayin. Pupunta ako para maglakad ng aso. Tayo na. Hindi may paalala 037. Mga bagay na hindi nakikita at baluktot. Kung hindi ko maipaliwanag kung paano ako nabubuhay. Sa kanyang ugaling pumatay ng walang pag-aalinlangan. Malaki ang posibilidad na patayin niya ako. Sana makayanan niya ang baluktot na bagay. Mali, may problema. Bumilis, magmaneho ng pinakamabilis na paraan. Ang sakit talaga. Ang aking paa. Ang paa ko ay kumikilos. Darating na. Magpakatatag. Anong ginagawa mo? Ang itim na dugo ng aso ay kayang supilin ang masasamang espiritu. Ayos na ang paa ko. Huwag nang magpasakal at buksan na. Hindi, noong huli, tulad ng pagkamatay ni Xiao Moji, may dugo pa rin. Baluktot at nakakatakot pa rin o kaya'y pinatay niya ako. Bakit ngayon may gamit na? Nandito na naman. Aking paa. Aking paa. Kalma lang, malapit na tayo. Pagpasok sa iyong temple, wala nang problema.
Naiintindihan ko na. Bumabaluktot, hindi natatakot sa itim na asong dugo. Pero ayaw sa itim na asong dugo. Kaya isang buhay ng aso ay maaari lamang ipagpaliban ang kanyang pagkilos. Para makakuha ng kahit isang segundo ng buhay. Ang kamay ko. Hindi, gusto niyang patayin si Xiaomoji. Huwag. Huwag maging banal, mas mahalaga ang buhay kaysa sa aso. Si Xiaomoji. Huwag mag-alala. Babalikan ka ng tatay mo ng katarungan. Walang silbi ang mga drama. Bumuhat ka sa manibela, mabilis. Pabilis ng pabilis ang kakaibang pagpatay. Magsasabog na ang sasakyan 037. Gamitin mo ang buhok mo para buksan ang pinto. Hindi ko akalain na may ganitong kalakas na kakaibang bagay sa labas ng iyong temple. Huwag mo kaming iwanan, 037. Bastardo, walang konsensya. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nanganganib para makahanap ng gamot para sa'yo? Malapit na. Ilang hakbang na lang. Zuyang, huwag sumuko. Huwag mong hayaang mamatay si Xiaomoji nang walang silbi. Buhay ka pa rin pala. Kakaiba, hindi pa rin siya umatake sa'yo. Maliban sa itim na aso. Siguradong meron pang ibang kasangkapan. Gusto niya akong patayin. Ikaw. Tama, sinadya mong hindi buksan ang pinto kanina. Tama ba? Paano mo alam na sinadya ko? Dahil ang pagbubukas ng pinto ay madali lang para sa'yo. Wala kang dahilan para iwan ang iyong mga tao. May pagkakataon na makasagip pero hindi mo ginawa. May isang paliwanag. Ito ay dahil ginagamit mo sila para mag-delay. Magaling, magaling. Sa oras ng buhay at kamatayan, kaya mong makita ang mga lihim dito. Tiyak na matalino kang bata. Ang mga kakaibang pagpatay ay may mga pattern. Ang lihim na nakakalitong pattern ay ito. Isang tao lang ang pwedeng patayin sa isang pagkakataon. Tama ba? At inuuna niyang patayin ang mga walang banta. Mula sa mahina hanggang sa malakas. Kaya't iwan ko ang mga tauhan niya para patayin. Para magkaroon ako ng sapat na oras para makatakbo sa ligtas na lugar. Talaga namang sa ilalim ng apokalipsis. Ang batas at moralidad ay bumagsak. Sa pagitan ng mga tao, natitira na lang ang mabagsik na batas ng gubat. Kaya sinadyang iniwan mo ako para maghintay. Dahil naranasan ko ang ganitong kalokohan. Para patayin ako at takpan ang kasalanan. Tama ba? Kakatwa, ang galing-galing mo. Biglang nagsimula kang magpakasimple. May hindi nakikitang kakaibang presensya. Kailangan ko pa bang kumilos? Kahit malapit na sa iyong temple, wala pa ring silbi. Temple Diong, kailangan bang nasa loob ng pinto para maging ligtas? Bakit? Sumpa, bakit hindi siya hanapin? Hanapin mo muna ako. Mas malakas ba ang mga kagamitan niya kaysa sa akin? Noong nakaraan, nakikinig ako. Kung hindi kita ma-message sa loob ng 1 minuto. Tandaan mo, huwag kang umalis kasama si 037. Sana bayaran ng sinumang walang hiya ang aking munting marka. Walang paraan. Nandito na ako. Sa huli, hindi ko pa rin nagawang makapasok sa iyong temple ng buhay. Sige na. Basta ngayon, buhay pa si Xiaomoji. Mayroon akong insenso. Si Xiaomoji ay ang itim na aso. Sa walang anyo at nakakatakot na prioridad sa pagpatay, mas mababa siya. Basta't maraming tao, may pagkakataon akong makapasok sa iyong temple. Pero, kahit na ang mga tao sa katapusan ng mundo ay hindi nagmamalasakit sa kanilang sarili, ang langit at lupa ay magwawasak. Ngunit hindi ko maaring saktan ang mga inosente tulad ni 037. Hindi ko dapat mawala ang aking batayan bilang tao. Ano ang pagkakaiba sa pagiging kakaiba? Kulang na lang ng wala pang 0 oras. Ano ang dapat gawin? Zuyang. Sino si Zuyang? Batang, alam mong makipagsundo ka. Sumakay ka na, dadalhin kita sa mas ligtas na lugar. Hindi na. May tao pa dito na mahalaga sa akin. Salamat kuya sa kabaitan. Mag-ingat ka sa biyahe. Hindi pa nga alam ang dahilan kung bakit ang tao ay hindi para sa sarili, ay parurusahan. Tanga. Tara na.
Hahaha. Sabi na nga ba? Paano naman makikilala ng batang iyon ang mga kilalang tao? Tama ang hinala ko. Kinuha ng iba ang kanyang bagay at umalis. Siguradong nakasagupa siya ng hindi dapat sagupain. Hahaha. Hoy, tanga ni Lefty. Sabi mong malapit ka ng kunin ang aso, dumating ka na. Lene, kung dari niyang dumating, putulin ko siya ng isang saksak. Lene, ang perpektong pinalit sa patay. Pero kailangan nilang umalis sa supermarket. Kailangan munang sirain ang supermarket. Noong nakaraan, nag-imbak ako ng isang balde ng kerosene sa bahay. Ngayon, naghihintay na lang ako sa pagdating ng multo sa oras. Hehehe, huwag kang gumalaw, ako ay multo. Huminto ka. Bibigyan kita ng babala, maging maayos ka. Sumunod ka at maglakad pasulong. Kung hindi, ibabato ko sa iyo ang incense burner sa mukha mo. Parang tunog ito. Parang may kumakatok. Ano? Paano nangyari? May dalawang itim na aso tayo. Bakit sila makakalapit? Tita, ito na ang pangalawang beses. Ulitin natin. Siya, hindi kaya siyang pumasok. Bakit? Ano ba talaga ang nangyayari? Tingnan mo, si Jiang. Ako na ang hahawak sa aso. Bakit? Bakit hindi na gumagana ang itim na aso? Bakit si Wang ba na si Zuyang ay walang problema? 3 beses na. Konting bakas. Dadalhin ka na ni Papa. Ikaw. Ikaw. Sabi ko na may multo sa bahay. Hindi kayo naniniwala. Sabi ko na darating ako para sunduin si Xiao Moji. Pero hindi pa rin kayo naniniwala. Ngayon nandito na ako. Malapit na rin kayong mamatay. Kaya mo nang kontrolin ang kakaibang kapangyarihan. Bakit pa rin niyo kami ginugulo? Pagsabog ng hangin. May ginawa ba akong masama sa inyo? Mula sa simula, kayo na ang nagbigay sa akin ng problema. Kaliwa. Kapatid na kaliwa. Nagkamali ako. Hindi na ako muling magkakamali. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Zuje, nagkamali din ako. Hindi ko dapat ikaw minura. Dapat akong mamatay. Walang pumatay sa knock-knock. Mukhang hindi ito natatakot sa itim na aso. Pero ang itim na aso ay natatakot dito. Mayroon pa ring ilang kontrol. Bagamat ilang beses ko nang binigyan kayo ng pagkakataon. Pero ako, ay mabait ang puso. Sino man ang magpapasindi at magpapasunog dito ng lahat ng pagkain? Sasama ko. Mag-ingat. Isang slot lang ang meron. Zuyang, mabait ka naman. Bigyan mo ng pagkakataon ang pamilya at mga bata ko. Mukha pang mas matanda ang anak mo kaysa sa akin. Bakit hindi mo naisip na bata ako nang agawin mo ang maliit kong tinta? Bakit hindi mo naisip na bata ako? Zuje, sabi mo umalis. Saan tayo pupunta? Nakita niyo yung malaking tao kanina? Sinabi niya sa akin ang isang ligtas na lugar para umalis. Kung hindi lang siya may mahalagang bagay na asikasuhin. Nandoon pa si Xiao Moji sa inyo. Matagal na akong umalis. Zuje, ako. Lene, bagay pang ang nakikipag-agawan sa akin. Kahit ano pa yan. Kuya Zu, huwag mong tignan na babae ako. Kaya kong gawin ang mga bagay na kaya ng lalaki. Mga bagay na hindi kayang gawin ng lalaki. Kaya ko rin gawin. Huwag kang magpakatanga. Sige, sunugin mo na. Kamusta? Zuje, mabait ba ako?
Maganda. Sumama ka sa akin. Zhao Jie, ano ang gagawin natin? Alam ko ba? Si Zuyang at si Luoxi. Sila. Bakit sila kumakatok? Tama nga. Bakit umalis na siya? Naiintindihan ko na. Kahit hindi ko alam kung bakit hindi pinatay ng nakakatakot na tao si Zuyang. Pero natatakot pa rin siya sa itim na aso. Yung batang iyon ay nanloko sa atin. Hindi dinala ni Rosie si Huzi. Kaya hindi tayo pinatay ng nakakatakot na tao. Dahil dito. Nasunog ang lahat ng pagkain. Kahit may aso tayo, mamamatay din tayo sa gutom. Tara. Saan tayo pupunta? Siyempre, susundan natin si Zuyang na batang iyon. Mag-ingat tayo. Zuje. Naghihintay ba tayo ng tao? Ang boring naman ng maghintay. Bakit hindi? Gumawa tayo ng masayang bagay. Nandyan sila. Bilisan. Kuya Zhao, sundan mo. Nahuli na ang isda. Anong nangyari? Bakit hindi sila napatay ng knock-knock? Sila ay pinatawad ko ng knock-knock. Bakit? Malalaman mo mamaya. May ilaw doon. Ito ba ay ligtas na lugar? Sayang. Mura na lang para kay Zhao Dezhus at sa kanila. Huwag magmadali. Malapit na silang mamatay. Tay. Pabilisin mo. Sagasaan mo sila. Tama. Mga walang hiya, gustong ipagutom kami. Hayaan mo siyang mamatay. Tama. Huwag silang palampasin. Matagal ko nang hindi gusto si Rosie na yon. Huwag silang mamatay ng masyadong madali. Zhao. Kuya Zhao. Mag-ingat ka. Ang pangunahing layunin natin ay maging ligtas muna. Magtiwala ka lang, pare. Ako ay driver na mahigit 20 taon na. Anong nangyayari? Mga magulang. Ano ba talaga ang nangyari? Si Zuyang ang gumawa niyan. Magpreno na tayo, hindi na pwedeng habulin pa. Si Zuyang ay tao, hindi kakaiba. Kung talagang ganun siya kalakas. Matagal na tayong patay. Ano sa tingin mo ang nangyayari? Huminto ka, gusto kong bumaba. Huwag. Hindi. Lahat ay patay. Si Zuyang ba ang gumawa nito, Vidual? Ang scary niya talaga. Paano nangyari na ang bilis niya? Hindi pa rin sapat ang lapit natin, Vidual. Bakit mo ba ako sinubukan saktan noong una? Zuje, anong sinasabi mo? Anong nangyari kay Zuje? Hindi naman ako nagkamali. Zuje, patawarin mo na ako. Pakiusap, huwag mo akong papatayin. Pasensya na, hindi ako ang gumawa niyan. Hindi ko rin mapipigilan. Kakaiba talaga. Dinala mo ako. At naghintay pa kayo para sumunod si Zhao Dezuo at ang iba. Para mapatay si kakaiba. Kaya tinanong kita kanina. Bakit mo ako gustong saktan? Kung hindi mo ako niloko para mamatay. Kinabukasan ng kakaibang pagdating. Hindi magyayari ang lahat ng ito. Huwag mo akong iwan, Zuo. Xiao Moji, kumapit ka. Sa pagkakataong ito, hindi kita papayagang mamatay. Sumugod ka. Pumasok na sila. Maliit na bakas, ligtas na tayo.
Ang kakayahan ni 037 ay manipulahin ang buhok. Yun ang taong nagpalit ng kotse at si Rosie sa papel. Malamang si Lao Miaoziu. Siya rin ay isang guro ng gulo. Ikaw si Zuyang. Ikaw ang panig ng kaliwa. Ay, mahal. Matagal na kitang hindi nakita. Salamat sa insenso na hiningi ko sa iyo noon. Dahil dito, nakaligtas ako hanggang ngayon. Salamat. Paano ka nakarating dito, Ginoo? Naalala mo pa ba si Zuyang na nagpakilala sa atin? Sinabi niya sa akin na dito ang punto ng paglikas. Kaya't pumunta ako. Huwag kang magpanggap. Tatanungin kita. Ikaw, isang mortal. Paano ka nakarating dito ng buhay? Noong una, nang gusto mong isama ako. Ayaw kong isuko ang mga mahalagang kamag-anak ko. Pero sino ang makakaalam na ganito kalakas ang mga kakaibang bagay sa daan? Patay na silang lahat. Swerteng bata, ang taas ng buhay mo. Lahat ng mga kamag-anak mo ay nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan. Walang kahit isang tao sa itim. Maliwanag na lahat sila ay pinatay ng 037 gamit ang mga hindi nakikitang pagkakabaluktot. Kahit nakataka sa kakaibang bagay. Ngunit hindi ako dapat maging kampante. Dahil ang kalikasan ng tao ay mas nakakatakot kaysa sa kakaiba. Amya Bodha. Naghirap ka, mahal na tagapagbigay. Ngunit nakarating ka rito ng buhay. Ito ay tanda ng iyong ugnayan sa aking Bodha. Saktong-sakto, magsisimula na ang aming ritual. Sumama ka rin. Ritual. Anong ritual? Sa lungsod na ito na puno ng kababalaghan. Ang iyong temple ay naging isang dalisay na lugar. Lahat ay nakasalalay sa tulong ng mga Diyos. Bilang pagpapahalaga, kailangan nating lahat na taimtim na manalangin at mag-alay sa Kanya. Kakaiba. Bakit nakatakip ng tela ang estatwa ng Diyos? Paano ko ba gagawin? Haha. Madali lang. Dugo. Sapat na. Dugo. Anong Diyos ang manghihigop ng dugo? Kayo lahat. Bukas ng umaga. Magsisimula na tayong umalis, patungo sa ligtas na lugar sa timog ng lungsod. Ngayong gabi ay huli na natin. Manalangin ng may debosyon sa Diyos. Humihiling na tayo'y kanyang ingatan sa ating pag-alis. Amitabha. Amitabha. Kahit anong tingin ko, parang kakaibang ritual ito. Ano ba talaga ang Diyos sa ilalim ng pulang tela? Salamat sa pag-iingat ng Diyos. Pagpalain sana ako ng Diyos na makarating ng maayos bukas sa ligtas na lugar. Ikaw na, mahal na kaibigan. Ikaw na ang susunod. Ako. Ginoo. Tumatanggap ng biyaya mula sa mga Diyos, ngunit hindi nagbabalik. Hindi paggalang sa mga Diyos. Pero may parusa rin yan. Batang ito. Tapos na ang iyong swerte. Kailangan ko bang yumuko sa hindi malinaw na bagay na ito? Ano yun kanina? Bakit biglang natuyo ang dugo? Parang may sumipsip dito. Totoo bang may Diyos sa ilalim ng pulang tela? Ay. Hahaha. Kaliwa, Ginoo. Masyado ng gabi. Bukas ng umaga, alis na tayo. Mas mabuti pang magpahinga ka na. Ang tahimik. Ang harmonya. Walang kahit anong palatandaan ng katapusan ng mundo. Lalo na't bukas ay magiging ligtas na. Bakit wala ni isang taong excited? May mali. Siguradong may problema dito. Kailangan kong magpakatatag. Huwag na huwag akong makakatulog.
Ito, anong nangyayari dito? Ang mga ugat ng punong ito ay sumisipsip ng laman at dugo ng tao. Talagang may kakaiba dito. Ito ang mga nakakatakot na bagay na dinala mo mula sa mundo ng mga multo. Nagsakripisyo ako para sa organisasyon ng maraming taon. Ngayon, ang puting papel sa loob ng katawan ko ay kumain na ng isang braso ko. Pero hindi ito pinapansin ng mga tissue. Kailangan ko lang mag-isip ng paraan para makaligtas. Para mailabas ko ang bagay na ito. Halos mamatay na ako sa lugar ng mga multo. Ito na lang ang tanging pag-asa ko ngayon. Yung matandang kalbo na si 032 at si 037 ay magkaalyado. Kinuha ng maliit na tinta ang aking kamay. Buwis-buhay na punto ng paglikas. Tiyak na ito ay isang karneng pabilog na handog sa kakaibang ritual ng 032. Kailangan kong magpadala ng mensahe sa nakaraan ko. Sobrang sakit. Ang nakaraan kong sarili. Ang matandang pari ay hindi mabuting tao. Kinukolekta niya ang mga nakaligtas para sa kakaibang handog. Naging totoo, sa wakas ay naging totoo. Para mapalago ang prutas na ito. Handang magbuwis ng buhay ng daan-daang tao. Hindi ako kasing galing mo. Lene, kung ikukumpara sa amin ng mga tagapangalaga ng misteryo, ang mga mortal ay parang numero lamang. Hindi mo ba naiintindihan ang prinsipyong ito? Tama nga, binilinan ka nilang magbantay dito. Kahit ilang tao ang mailigtas, ayos lang. Sino ba ang makakapagsabi na ang flag ng pagliligtas ang ginagamit mo? Pero ang totoo ay para palaganapin ang masamang plano. Wala nang magagawa. Malapit nang kontrolin ng puting papel na halimaw sa loob ko. Kaya't napilitan akong gawin ang huling paraan. Sigurado ka bang papayagan mong makapasok pa ang isang kakaibang halimaw? Maaaring pigilan ang mga nakakatakot na bagay. Tanging ang nakakatakot na bagay ang makakayanan ang nakakatakot. Mas mabuti nang subukan kaysa maghintay ng kamatayan. Nabanggit mo na ba ang kakayahan ng nakakatakot na prutas? Natagpuan ko ang mga buto ng nakakatakot na puno. Sa isang abandonadong templo sa mundo ng mga multo. Sa pader ng abandonadong templo, may mural na nagpapakita ng mga tao na kumakain ng nakakatakot na prutas at nakakakuha ng kakayahan. Pero hindi inilarawan kung ano ang tiyak na kakayahan. Ganun ba? Anong ginagawa mo? Ganun nga. Aso kumagat ng aso. Magpatayan na lang kayo. Aso kumagat ng aso, magpatayan na lang kayo. 037, anong ginagawa mo? Pasensya na. Muling babangon ang kakaibang bagay sa loob ko. Halos hindi na kayang pigilan ng testosterone ito. Mas mainam na kainin ko na ang prutas na ito muna. Ha, walang kwenta. Matagal kong pinagplanuhan ito ng ilang buwan. Hindi ko pwedeng basta-basta ibigay sa'yo. Ilang buwan. Alam na nila noon pa man na darating ang kakaibang bagay. Huwag kang masyadong excited. Kung kinakailangan, babalik ako at dadalhin ko ang 100 tao. Saka na, hindi naman makakatakas ang punong ito. Bakit hindi ikaw ang maghintay? Zero tatlo dalawa, gusto mo akong patayin. Ilagay mo ang prutas. Papalagpasin kita sa pagkakataong ito. Ayos. Kung gusto mong mamatay, sasakyan kita. Hindi mo na kayang pigilin ang kakaibang nararamdaman mo. Sasama kita sa huli.
Mas mataas ang ranggo ng 032 kaysa 037. Sa teorya, hindi ba dapat mas malakas ito? Bakit dito na nagtatapos? Luma na sa frontline, luma ng kalaban. At nakikipagkumpetensya pa sa akin sa laban ng katawan. Yare! Fake, hindi pa namamatay si Lolo. Buhay na buhay pa rin, ginamit pa ang kapalit. Simula pa lang, plano mo nang talunin ako. Noong una akong naging tagapangalaga ng mga lihim. Nasa ihi at putik ka pa rin. Nilalaro mo ako. Naghahanap ka ng kapahamakan. Baldi, ako na ang kumain ng prutas. Tignan natin kung sino ang mas matibay. Ang bibig ko. Ang bibig ko, akin ito. Vidwa. Sumpa, nagbabalik na ang aking kakaibang pagkatao. 032 tinatanggap ko ang pagkatalo. Ibalik mo na ang prutas. Ayoko na. Bakit hindi pa siya nag-injection ng testosterone? Kaya pala naging papel na siya noon pa. Karapat dapat siya. Bakit mo ako tinitingnan? Palda. Gusto ko ng palda. Tandaan mo, kailangan mong maghanap ng paraan na makaiwas sa ritual ng pagdurugo. Palda. Ibigay mo sa akin ang palda. Para pala ito sa palda. Maliit naman sa. Kung sino man ang makipag-agawan sa akin, malayo pa sila sa akin. Buti na lang na itago ko na agad sa kisan. Kung matuklasan ni 037, kung magpapatuloy pa tayo, hindi natin alam kung sino ang unang mapapagod sa kakaibang pagbabalik. Tapos na. Tiyak na kapag may dalawang kakaibang nilalang na naninirahan, magkakaroon sila ng kontrol sa isa't isa. Mula ngayon, magagamit ko na ang mga kakaibang kakayahan ko ng malaya. Hindi na kailangang mag-alala na muling magigising ang mga ito. Ganito lang ba kasimple? Lolo mong kalbo, tapos ka na ba sa pagtawa? Lene, sino ang nagsasalita? Lumabas ka. Nandito ako. Ikaw. Ikaw nga. Ang kakaiba sa kakaibang bunga. Hehe. Matandang pangit. Ang tawag sa akin ay mukha ng multo. Ikaw ang nagdala sa akin sa mundo. Kaya mo ba akong alagaan? Ano? Anong ibig mong sabihin? Yan napakadali lang. Gutom na ako. Sumpa, naglakas loob kang pumatay sa iyong Panginoon. Bigyan mo ako ng papel. Ay. Bakit wala kang sakit? Papeles. Papeles. Bigyan mo ako ng papeles. Matanda na. Naging ulo na siya ng matandang templo. Patay na baldado. Anong halimaw ang napalaki mo? Ang maliit na ito ay mukhang masarap kainin. Lene. Basura. Walang silbi. Ang kakayahan nito ay gawing walang bisa ang ibang kakaibang kakayahan. Ikaw. Ikaw. Maging mabait ka at kainin kita. Ang kakaibang kakayahan ng 037 ay walang pinipiling atake. Maaari rin itong manipulahin ang buhok ng iba. Napakalakas ng kakayahang ito. Talaga.
Talaga bang ganito kadali akong nakain? Ahahaha. Mula sa pagsilang ay natikman na ang ganitong kasarap. Sarap. Huwag kang magpanggap. Alam kong buhay ka pa. May amoy ka ng kilalang tao ko. Anong ibig sabihin ng kilalang tao? Dumaan sa ritual ng dugo. Anong ibig sabihin ng kilalang tao? Kaya ka nakaligtas hanggang ngayon hindi dahil sa sarili mong lakas. Dahil may proteksyon siya sa'yo. Insenso. Kilala niya ang insenso ko. Ay, bakit walang kilos? Natutulog ka rin ba? Sige na lang. Dahil may connection ka sa batang ito. Ihandog ko na siya sa'yo. Hehe. Ay. Yenan, tama nga. Nakalimutan ko, hindi na ako natatakot sa itim na aso. Maliit na tinta. Bastos. Hindi kita palalampasin. Lene. Bumalik na. Ito ang simula ng seremonya. Kailangan kong maghanap ng paraan para umiwas sa pagdudugo. Ito ang syringe ng testosterone na ginamit ng 037. Nakuha na. Mabait si Xiao mo. Tatay, pahiram ng kaunting dugo ha. Ang tunay na anyo ng matandang kalbo ay nakatago dyan. Kaliwa, Ginoo. Ikaw na. Guro, may isang bagay akong hindi naunawaan. Anong problema mayroon ka, Ginoo? Bilang tagapangalaga ng templo, mas tapat ang pagtrato sa mga Diyos kaysa sa atin mga karaniwang tao. Bakit hindi ka nag-aalay ng dugo? Amin nawa ang Diyos. Ang abang mong lingkod ay nag-alay sa mga Diyos sa buong buhay niya. Walang dahilan. At hindi na dapat pangkunin ang inyong bihirang pagkakataon sa panalangin. Oh, ganun pala. Eh siya, hindi ba siya monghe? Bakit hindi ka nakikisali sa aming panalangin? Ito. Buwisit na bata, anong ibig mong sabihin? Wala namang ibig sabihin. Sa harap ng Diyos, pantay-pantay ang lahat. Nagtataka lang ako kung bakit ikaw ay may espesyal na trato. Ano ka ba? Sino ka para makipagsabayan sa akin? Amitabha. Yung taong iyon ay may sakit sa dugo. Hindi angkop na mag-alay sa mga Diyos. Ano bang sakit? Hindi naman di ba? Hindi ko akalain. Naghahanap ng kapahamakan. Patawad, huwag magalit. Bukas, magkakahiwalay na tayong lahat. Maaaring hindi na tayo muling magkita sa buong buhay natin. Malapit nang mamatay siya. Bakit mo pa pinoproblema ang mga ito? Haha, pasensya na, kuya. Ako ang walang pakikisama. Hindi ko alam na may sakit kang mahirap sabihin. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Huwag kang magalit. Iyan sinubukan mong pumatay sa akin, Xiao Moji. Susubukan kitang tikman kung gaano kasarap ang itim na dugo ng aso. Ngayon, lahat ba ay kailangang makatulog ng malalim? Isang lindol ba ito? Anong nangyayari? Hindi ang mga Diyos ang kumikilos. Mukhang nagpakita na ang mga Diyos. Maaaring ang sira-sirang prutas ay nagsisimula ng mabuo. Dapat ay hatingabi na. Ano bang nangyayari?
Sino ang sino? Sino nang may ganang bigyan ako ng maruming dugo? Saan galing ang maruming dugong ito? Ano ng klaseng halimaw yan? Araw-araw tayong nagbibigay ng dugo para sa bagay na to. Anong klaseng Diyos ang ganito? Ito ay talagang kakaiba. Ito ay hindi isang kakaiba, kundi isang grupo. Naiintindihan ko na. Hindi ang mga Diyos ng iyong detemple ang makakapagpigil sa kakaiba. Sa kabaligtaran, masyadong marami ang kakaiba dito. Kaya't ang mga nasa labas ay talagang hindi makapasok. Tama, lahat tayo ay naloko. Wala silang balak na iligtas tayo. Sa halip, ginagamit nila tayo para sa kanilang mga layunin. Sila ay mga sinungaling. Hindi natin sila dapat palampasin. Ano ang gagawin natin ngayon? Ayos na. Bagaman ang maagang pag-activate ng kakayahang magdulot ng kakaibang bunga ay magpapababa ng bisa. Mas mabuti na ito kaysa sa mabigo. Aking kamay, aking kamay. Aking bibig, aking bibig. Iyon nagtagumpay. Hindi nakakagulat. Kahit gaano pa kalakas ang kakaiba, hindi natatakot sa itim na aso. May likas na pagtanggi din sa itim na aso. Susunod, kayo na ang magpapatayan. Lene, mga luma at lipas na naitaboy mula sa unahan. Ayos lang bang makipagsabayan sa akin? Yung matandang hindi namamatay ay gumamit pa ng kapalit. Mula pa sa simula, balak mo na akong harapin. Lene, bata. Noong ako'y naging tagapangalaga ng mga lihim, nasa ihi at putik ka palang naglalaro. Magsinungaling ka sa akin. Magsasakripisyo ka. Visual. Baldado, kakainin ko na ang prutas. Tingnan natin kung sino ang mas matibay. Ang bibig ko. Sumpain. Muling magigising ang kakaibang kapangyarihan ko. Talo na ako. Nasa kisam ang kanyang katawan. Lanan. Bumaba ka na. Lene. Akala ko wala kang katulong. Lene, matandang tao. Niloko mo ako. Mamatay ka na. Ituloy mo lang. Mas mabuti pang magkasama tayong mamatay. Sandali lang. Bobo. Mag-isip ka muna ng mabuti. Namatay na lahat ng mga tauhan mo sa labas. Sino naman ang nagsalita kanina? Ang talino ng matandang balbas. Una, alisin mo ang aking papel. Sasamahan kita para hanapin siya. Lene, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Iaalis ko ang papel mo. Kakainin mo agad ang kakaibang prutas. Kung ganito lang tayo maghihintay. Hintayin ang kakaibang muling paggising sa katawan. Walang sinuman ang makakaligtas. O di kaya ay ibalik mo muna ang aking testosterone. Hehe. Bigla akong nagbago ng isip. Parang hindi ka na makatiis, ano? Haha. Putang ina mong matandang gago. Ako. Damit. Bigyan mo ako ng damit. Haha. Hihintayin kitang maging kakaiba. Matapos kong lunukin ang kakaibang bunga. Mabuti lang na dahan-dahan nating hanapin ang nakatagong daga. Palda. Gusto ko ng palda.
Ibigay mo na. Ang aking kakaibang prutas. Woof woof woof. Hi, Guro. Nagkita na naman tayo. Ikaw nga. Bakit hindi ka nagbigay ng dugo bilang alay? Hindi siya monghe. Bakit hindi ka sumama sa amin sa panalangin? Kaya pala gusto mong makipagtalo noon. Ikaw ang nagbigay ng maruming dugo sa kakaibang puno. Tama ba? Tama. Ako yun. Ako noong nakaraan. Kung hindi ako maghanap sa iyo makalipas ang kalahating oras, ibig sabihin nun namatay na ako. Tandaan, huwag kang pumunta sa iyong temple. Kung pupunta ka man, iwasan mo ang ritual ng dugo. Pagkatapos, hanapin ang pagkakataon na makatakas. Akala ko pa naman na makakasama ka ni Zero 37 hanggang sa huli. Pero ang hina niya pala. Ano nang gagawin mo? Malalaman mo rin agad. Ibibigay ko sa iyo ang damit ko. Ibigay mo sa akin ang mansanas. Sige ba? Palda. Magtangkang ka. Individual. Bata. Ikaw ay isang simpleng tao. Nais mo ring. Bodig, umalis ka. Hindi. Hihi. Bagay. Nangahas kang agawin ang aking pagsisikap. Gagawin kitang karne. Bigyan mo ako ng papel. Tama nga ang hinala ko. Kakaibang kakayahan sa kakaibang prutas. Ito ay pag-void. Ikaw, kahit na meron kang kakaibang bagay sa loob mo, isa ka pa ring bagong binhi ng tagapangalaga. Paano ka makakatanggi sa aking papel na anyo? Pasensya na. Ngayon ay hawak ko na ang sitwasyon. Sabihin mo sa akin, yung incense burner na ibinenta mo sa akin, saan ito galing? Gusto mong tumakas? Walang paraan. Ikaw, ang kakayahan mo, ay upang pigilin ang mga kakaibang kakayahan. Nagtatanong ako sa iyo, saan galing ang insenso? Sabi ko nga, ang insenso ay mula sa binhi ng punong multo, na dinala mula sa mundo ng mga multo. Akala ko lang ito ay isang lalagyan lang ng binhi, na may nakaukit na pangalan ng Yong Temple. Bilang insenso. Pagkatapos ipakilala ka ni Zhuang, ginamit na lang ito bilang basura at binili ka niya. Tama ang hinala ko. Pero ganito lang ba kasimple? Ano ang lugar ng mga multo? Ang lugar ng mga multo ay isang kakaibang espasyo. Doon lamang naninirahan ang mga kakaibang nilalang. Bata, ang lakas ko ba ay nakakapagpasaya sa'yo? Ano ang gusto mong sabihin? Kapag ginamit mo ang lakas ko, kailangan mo akong alagaan. Pahintulutan mo akong kainin ang papel na iyon at ang babae doon. Pagkatapos, tutulungan kita na maghasik ng lagim, ano sa tingin mo? Yele, akala mo ba'y bata akong 3 taong gulang? Kung papayagan kitang kainin sila, magkakaroon ka ng kapangyarihang muling mabuhay. Agad na akyat sili sa aking leg. Sa aking ulo, di ba? Paano mo nalaman? Dahil nakita ko na ito minsan. Ano? Itim na dugo. Ang laki ng loob mo. Hinayaan mong mag-inject sa akin ng maruming dugo. Patayin kita. Hindi. Kakainin kita. Gago. Gusto mo bang sunugin ang sarili mo? Gusto kong maglakas loob na makipagsapalaran sa'yo. Marami pa akong buhay. Baliw, baliw. Ikaw ay isang baliw. Halika na. Hindi mo ba gustong maging leader ko? Tingnan natin kung ikaw ang unang mamatay sa akin. O ako ang hindi makatiis. Sige, sumusuko na ako. Mortal, nanalo ka. Pasensya na. Katatapos ko lang, hindi ko talaga naisip ang lakas ng mga paa ko. Swerte mo na lang.
Kahit na pansamantala akong nanalo laban sa mukha ng demonyo. Pero basta't gamitin ko ang kanyang kakayahan, mabubuhay siyang muli balang araw. Kailangan kong maghanap ng paraan para makapunta sa ligtas na lugar agad. O kaya'y maghanap ng kakaibang parasitiko para pigilin siya. Tama nga. Kung matutulad ako sa matandang siraulong, magdala ng 100 tao dito. Kainin mo ang nakakatakot na puno. Makakakuha na kaya ako ng pangalawang kakaibang puno? Lawyang. Kailangan mong manatili sa iyong puso. Huwag kang maging hayop. Ay, sayang naman ang punong ito. Naiiwan dito, sayang lang. Pagsasakripisyo ng mga espiritu at kakaiba. Maaaring makuha ang impormasyon o katumbas na benepisyo. Marunong kang magsalita. Natagpuan ng antas na isa na kakaibang bagay. Kakaibang puno. May sakripisyo ba? Sakripisyo ng insenso.